Magandang magandang buhay po sa atin lahat. Yan. Ano lang po natin, kakabiyahe lang natin sa Pampanga tayo nakarating. Ayun, bago ang lahat, shout out po natin si Mami Joanna 50 po ng Israel at si Daddy Pinoy. Daddy Abel Pinoy po ng Israel. Ito, may na-receive po tayong pagmamahal. 5 po kami na napili po nila ng muling pahatiran po ng munting pagmamahal po na galing po sa kanilang mga puso at galing po sa kanilang dugot pawis na pinaghanap buhayan po nila dito po sa Israel. Tatawag po ako at dahil may 5 po kami sanang magkakaroon pero hahatiin natin sa 6. Kung kayang hatiin sa 7, hahatiin po natin. Dial po ako, tingnan natin kung sino po unang sasagot. Sana po sagutin. Yan, Daddy Abel Pinoy ng Israel. Maraming salamat po. Kay Mami Joanna 50 ng Israel. Maraming salamat po. Ayan, ang unang sumagot po si Tatay Santiago. Yan, Tatay Santiago, patayin nyo muna yung ilaw sa likuran nyo para hindi kayo blurred. Blurred yung ilaw nyo sa likod. Hindi ko kayo makita. Ayan, mas okay po yan kaysa yung maliwanag yung likuran nyo. Ayan po, kwentuhan po natin si Tatay Santiago Abiso po ng Taguig. Ano po, Taguig po ba kayo? Opo, wag na kayo magsinding ilaw, mainit. Wag na kayo magsindi ng ilaw. Mas kita kayo pag walang ilaw. Ayan, ganyan na lang, mas okay po. Ayan, dahil nabe-blur po tayo. Yan, hubad ba? Huwag na kayo magdamit. Okay na yun. Hindi naman kayo masyado nakikita. Tsaka sobrang init talaga. Ako na, hindi na po sana ako magsasando. Pero, kanina pa ako nagsasabi ng tubig kasi. Yan, basta po dapa lang. Parang sundalo. Ayan, sa mga mami namin. Ayan, Tay Santiago, pasensya ka na sa mga banat ko kanina. Magtatampo sa akin sila. Pero, yun po si Kuya Aw, paano bang mahirap namang, di ba? Yun na po si Kuya Aw, wala na po ako magagawa. Ganun ako makipagkaibigan. Na, di ba? Hindi naman po sa ano. Madali mag-comment ko, nakikinig na lang ako. Kung di mamaya, mapasama pa. Ganun po makipagkaibigan si Kuya Aw, mga mami, pasensya na. Ayan, pasensya na kila Mami LB, Mami Lenny, kay Ate Bernalyn, pasensya na po. Pero ganun pa man po, hindi po natapos yung live natin na wala po tayong nagawang munting biyahe pagmamahal kahit hindi po bumiyahe si Kuya Aw. May nanghingi rin po ng ating GCash. Sana po yung muli natin gagawin. Marami pa tayong items, ang kinapos na lang po tayo sa bigas. Kaya bigas ang next mission po natin. Ayan, Tay Santiago, naibalita na ba sa iyo na may pagmamahal tayo kay Daddy Abel at kay Mami Joanna? Naman Kuya Aw? Naibalita na po ba sa inyo may blessing tayo kay Mami Joanna 50 at kay Daddy Abel? Ano naman Kuya Aw? Ano pa? Wala naman. Wala na. Hindi ako masyadong hindi naman ako nakapunta, hindi naman po napagod pero napagod na rin. Ang haba ng biyahe. Ang haba po ng biyahe. Opo, kamuntik pa kaming nakatagis ng single. Mabuti na kasama yung panahon, hindi umulan. Dahil kung umulan, mahirapan ka rin magkano-biyahe. Kaya lang sa sobrang, kung kailan ka ko lumabas kami na walang libreng ice cream, tsaka uminit sobrang init. Pero may pulo-pulo kaming mga barangay na binagsakan ng ulan, pero kami wala po na salubong na ulan. Yung kumbaga, may mga lugar na basa ang kalsada, ibig sabihin umulan. Magandang na siguro. Pero sobrang init. Hanggang gabi, mainit. Iba ang panahon ngayon. Sa lahat ng tag-ulan, mainit. Mainit po. Ayan, ihingi na ba natin yung GCash number ni Tatay Santiago? O bukas na? Teka lang po, parang nangangati ilong ko. Tadi lang po, parang may laman. Baka salita ako ng salita, labas ang kulangot ni Kuya Aw. Teka lang po,
Baka, nag-play tayo ng video na hindi ko muna na-chinek kung may laman yung ilong ko. Pero parang may laman eh. Hayaan nyo na. Kulangot lang naman po yan. Ang importante eh, kung guminto yung aming kwentuhan ni Tatay Santiago Abiso. Kamusta ang pakiramdam, Tatay Santiago? Namawayaw, talagang ano yung panghina ko nawawala. Yung panghina saka yung madaling nahingal pa rin ako. Kaya Ano? hindi ako pwede mo naman pwede mo yan. Ano po siguro? Durin nyo po. Kasi nabuka yung content niya. Mawayaw. Ayaw talaga pumasok. Kaya sa sunod na ano ka, bakante ka, magpapadala ko sa ano, o si Reyes. Opo, pag ano Ayaw talagang pumasok. Ano may mga mararang. Pero, ganun pa man, tumitigas yung tiyan nyo o lumalabas po sa yung ihi. Alabas naman. Okay naman po. Lang. Ayun naman po, yun ang importante. Pagka po ayaw na lumabas ng catheter, magpahanap po kayo ng, para hindi nababasa yung kama nyo, magpabili kayo kay Nanay Maila po ng goma. Yung gomang itim, yung medyo makapal. Yan yung ipasasapin nyo po. O di po ba may sapin na kayong pad na parang diaper. Para umapo man yon, hindi mababasa yung kama kasi may goma. Malalabahan nyo na lang yung goma. Pabili kayong 2 pirasong goma. O isang buong goma nakakabili. Ano ba natin gumay ko yaw? Yung gomang malapad po, yung goma po ng tsinelas. Yung ginagamit sa tsinelas. Bumili po kayo ng Kasi yung may, nababasa nga yung kama po. Nababasa nga yung unang ko, hindi ko, nababasa. Bali, ako po, di ba, puro pantapal lang yung gamit ko. Pero pag nakadapa po ako, meron akong gomang malapad na nakatapat sa higaan ko. Para mabasa man yung pantapal, may gomang nakasahod. Tapos, kada babangon po ako. Yung guma mo na bago yung pads. Ito papakita ko sa inyo. Hindi ko pa nalalaban eh, pero ganito kalapad. Ganito po, Ganito po. Tapos ito yung likodan niya. Kaya ka nakabili niyan. Ano po, kung bibili po kayo ng buo, mga 500 po siguro, 400 yun. Yung pwedeng yung buo na yung bilhin nyo para, kasi yung kapag buo po yung binili nyo, kung mga 4, makaagawa kayo. Di ba, mapanghin na yung isang goma, po pwede nyo palitan, pa-iskopa nyo kay Nanay Myla. Kung malapit lang naman po kayo sa mga bilihan, kaya lang, ewan lang po kung may saan may bilihan dyan sa lugar ninyo. Siguro kuya ako, kahit plastic na lang makapad, plastic. Hindi po, mabubutas yung plastic pag nadaanan. Ito po, kahit magpabiling-biling kayo, doon pa rin siya. Hindi po mababasa yung kama nyo. Kapag ka po kasi, alam mo, nagpa-check up kayo, unang-una itatanong ng doktor, lumalabas bang kusa yung ihi nyo, sasabihin, mas okay yun. Kaysa sa catheter. Kaya lang yung catheter malinis. Yung ihi natin, diretso po sa urine bag. Ano po yun? Kasi talaga, nagagasusan ako sa ano, sa Diaper. talaga. Kaya nga po, ako po magastos sa Downy tsaka sa powder. Araw-araw kasi isang pares. Tapos malakas ako sa tubig. Tubig talaga ang ano. Dahil yung mga tulad po nito, yung mga lumang damit po ulit. Ayan, yan ay pantatapal ko, tuyo na. Yan yung gagamitin ko po mamayang gabi. Alam ko lang, kasakit ako nung nakaraan. Ibang-iba na yung pagkaramdam ko ngayon. Totoo lang. Humina na rin Para ko lang talaga. nangyina sa kanil ko. Ako nga po, Ngayon ko lang naramdaman ko. Yung tsaka po sa ano? Yung pangina. sobrang init din po talaga. Ako nga po, ilang gabi nang mabigat yung katawan ko sa higaan. Tapos ayaw mawala na sakit ng ulo ko. Pero nung lumabas ako kahapon, hindi sumakit yung ulo ko, hindi kumirot yung tiyan ko, hindi ako nainip sa biyahe, enjoy ako sa biyahe, kahit na hindi ganun kagandahan yung vlog. Pero nung pag-uwi, tulad ngayon, naglalive ako kanina, ang bigat ng batok ko tsaka ulo ko masakit. Dati naman kasi pa nagkakasakit ako, hindi naman nangyayina, hindi naman pinihingal. Ngayon ko lang nararasan yung ganito. Baka kailangan po ipa-check nyo yung baga nyo, pa-ultrasound o pa-x-ray po ang baga. Kasi madali na pahingalin eh. Kaya nga po, ang kailangan na gamot siya nyo, hindi sa ubo.
sa baga. Baka nagtutubig na rin yung baga nyo dahil permanente na kayo nakapadapa po, nakatutok sa electric fan. O kaya, itry nyo pong magpaupo sa wheelchair kay Nanay Myla, magpaligo kayo. Magpainit kayo ng tubig, magpaligo kayo. Baka kailangan din na mababad kayo ng konti sa tubig na malamig. Kasi yung wheelchair ko dyan sa CR natin. Kasi yung wheelchair ko, pag naligo ako, kasi Sa mga CR, makipot lang po ang ang pinto. Ano mga bukas, subukan mo kung ano yung nalapat ng wheelchair ko. Hindi naman po sa magbabad kayo ng konti sa tubig. Kumbaga, magpainit kayo ng tubig kasi unang ligo nyo na Kaya mo nakakaligo ng na ngayon, bonus lang. Kaya nga po, baka kulang na rin kayo sa babad ng tubig. Pero pag upo ko nito, mahilo ako kasi ilang buwan ako nilang yun pa isa. Mabilisan na lang po, ligo agad sa behiga. Dapat ala naman kayong sugat sa pit, dapat umuupo kayo kahit papaano para mag-circulate yung ng katawan niyo. Kaya nga lang, pag umupo kayo, yung dalawang binti nyo ay humihiwalay dahil bali. Mahirap naman din. Mataas kasi yung ganawa na kondo, itong may gagong ngayon tumaas. Katulad dati, sukat yung taas na wheelchair, ngayon angat. Kaya hindi lang isa pwedeng dati kaya kami dalawa di may lag. Kaya. Kaya na lang ini. Oo. Ngayon, kailangan mahilang ko, malaking katawan, babae. Kaya, yun na nga po. Kaya bubuhat niyo nun. Kaya nga po, tumaas yung pagkagawa ng nyo. Kaya dapat, kasi yung galawan natin, accessible dapat O nga, yung papag ko, pagka tumaas, hirap na hirap akong lumipat sa wheelchair. Hirap akong, kailangan lapat lang po talaga. Hindi ko nga may lawag lang ako mawawala ako ng ganang kumain, lalo akong manghina nito. Pero pagka kaya ka pong ilipat ni Nanay Myla tsaka nung manugang po ninyo, kahit dyan sa may salas, kung pwede naman magsaboy ng tubig dyan, kahit hindi sa CR. Kaya lalampasuhin na maigi. Kahit twice a week, magpaupo kayo sa wheelchair para yung circulate ng di ba ako, matagal nakaupo. Kahit nagmamanas yung lower body ko, pero hindi na ako nahihilo. Nakarating nga po ako ng Pangasinan, nakakarating ako ng Pampanga, nakakarating pa ako ng Zambales, pero hindi ako nahihilo. Kumbaga, nagmamanas ako, sandali lang, puno yung diaper ko pag bumibiyahe. Talagang pipisik-pisik yung wiwi ko. Pero, basahin pantalon mo. Pag uwi na po sa bahay, apaw na talaga. Kaya pag uwi sa bahay, pagtanggal ng diaper, kahit pagod na pagod ako, ligo agad ako. Para pag namahinga, dire-diretso. Mag-ano po kayo, baka yung nyo, kailangan nyo talagang maligo ng whole body. Kasi yung punas-punas, punas-punas, tapos nakatutok sa electric fan. Matutuyo yung katawan natin, nakatutok sa electric fan. Sisip-sipin ng mga balat po natin yun. Lalo sa likod, pag nagpapunas kayo ng malamig, tapos nakatutok yung electric fan para matuyo. Kumbaga, sisip-sipin din po ng balat natin yun. Ito pa naman yung nakatutok yung clip pan na clip, yung ikon. Kapag kahit Sabado at Linggo yung walang pasok, pagtulungan nyo nga kamo kung paliguan, patawag ng manugang nyo. Total, pinapaliguan nyo. Ito nga bukas yung wheelchair ko para malaman mo kasi yung... Bukas po, magpapaligo po kayo sa kanila, ilibre nyo po ng ice cream ulit. Patawa. Yes, may lakad bukas yung Maila, punta ng Malacanang bukas. Open na po ba yung Malacanang? Siguro po, subukan niya kasi naano yung araw nasasayang Apo. Subukan kong bukas. Kasi yung araw lumalaka. Apo. Ito po, baka meron naman pong pamasahe si Nanay Myla. Pero naman. Nandahil po sa pagmamahal po ni Daddy Abel Pinoy ng Israel at pagmamahal po ni Mami Joanna 50 na Israel. Bali, 5 niya po kaming niyakap, pero hahatiin ko po sa 6. O kung kaya kong hatiin sa 7. Pero yung 3 po natin, buo po yung kanilang matatanggap. Inuna ko pong tinawagan si Tatay Santiago, susunod ko si Tatay Elias. Sana yung pangatlo,
Mamaya ko na ikukwento kay Tatay Santiago. Doon sa pangatlo, medyo alingan, ahatiin ko sana. Ang ahatiin ko na lang po yung para kay Kuya Aw. Kaya, yung para kay Pedro, ay para kay Juan, isi-share po natin kay Pedro. 0912 083 083 7005. 7005. Ito po, Tay Santiago, masaya rin po sa nakikitang support po natin. Masaya po si Daddy Abel at si Mami Joanna, 50 ng Israel. Joanna, ang ginagawa ko kay Yaw, alam ba kanina pinapanood ko na yung ano niya, pinutulan ako hanggang sa matapos. Anong ginagawa ko ngayon? Pag ganun, okay naman po sa kanila, i-replay natin. Ako talagang kay Daddy Abel lang ako umabot nung matapos po yung premiere, kahit walang nanonood. Nung matapos, pipikit-pikit na po ako doon. Ayan. Ano ko yaw, pag pumilit ko baka bumigay yung katawan ko, pag pinilit ko magpuyat, baka bumigay ng katawan ko. Pag bumigay po, yan wala na akong papadikasan dyan sa Taguig. Tuloy na ko na talaga. Ang pangarap po natin dumating yung time na makapag-cabaret tayo, sabi ni Mami Dayan. Ililibre tayo sa cabaret, magkita-kita lang tayo, aba. Sana ibalik yung nakas ko ba? Gusto ko makasasaya kung yung mga mahal ko sa buhay. Hindi masarap, kahit naman po mahirap, kahit naman po nararamdaman ko kahit sama, nilalabanan ko talaga. Sa kalagayan po natin, kung talagang makikita tayo ng mga mami sa kalagayan natin, na nakapadapa, sugatan, yung bumubugay yung wiwi na hindi natin nararamdaman, nadudumit, lumalabas yung pupo natin na hindi nararamdaman, siguro, ito yung para kawan, sinasabi ko lang ito. Maiiyak. Hindi ako po, sinasabi ko po para aware sa mga taong normal na ingatan nila yung pangangatawanan nila. Kasi napakahirap po maging PWD. Lalo na spinal cord injury po, sobrang hirap. Sobrang hirap po ng spinal cord injury. Sabi na parang parang ginagawa natin yun yung kalakal yung... Hindi po. Pag may ako po, sinasabi ko po na wag gagawing kalakal yung kapansanan. Pero pag iba yung sumabi, Kuya Aw, ginagawa nyo nila ganito, hindot sila, yari sila. Mamura pa sila sa sapsap. Kaya nga po. Hindi naman po, tayo ikinukwento po natin yung kalagayan natin. Talaga namang sobrang hirap nung may kapansanan. Tingnan nyo po yung mga yumayakap po sa atin, like ng mga caregiver, alam nila po yung kalagayan natin kasi ang mga alaga nila may mga kapansanan. Opo. Alam mo yung kalagayan to. Punta nila ako sa bahay para makita lang yung buong kakawang ko. Ako nga po, halimbawa may mga mami, mga ate na dadalawin ako. Magdadaya pero ako agad at magpapantalon. Hindi ako magpapaabot sa higaan kasi syempre po nakilala po nila akong malakas, nakilala nila akong maingay. Sigurado ang akin po kasi pag nakita ko, Kuya Aw, ikaw ba yan? Tas iiyak. Naku, ang liit ng, kumbaga ang puso ko kumbaga yung awa ko sa sarili ko, masakit dahil hindi ko naman kagustuhan. Pero nakaka-proud po yun sa mga katulad natin, dadalawin tayo ng ating mga kaibigan. Nakaka-proud po yun. Hindi mo may wasit minsan ng maluwa ka, Kuya Aw. Kung ito po mga mami, kung sakasakali po na pag sinabi nyo po na Kuya Aw, bumiyahe ka ng Taguig, Caloocan, ano ba yung pala Ate Raima, Quezon City, okay Nanay Milagros, Quezon City. Pag may sumagot po ng pamasahe pang Arkila at tatanungin ko po yung dati kong inarkila, pwede ko po silang ikutan kahit walang pasalubong. Kahit po, kahit na kwentuhan lang po kami. Pag may... nila Kuya yung pag na ko yung walang talaga yung pambabaan at makita nila yung katawan ko talaga ibang-iba. Sa tagal po, 35 years na Ako nga po, Tatay Santiago, napapansin ko po sa katawan ko, yung mga singit ko parang gusto na maghiwa-hiwalay. Kasi pag na siya, kumakabto na siya. Tapos, iniisip ko kaya yung sugat ko mabagal paggaling, parang yung sa balakang ko, parang na siya, yung baluktot na rin mga buto rito, kaya siguro, tapos, wala na, balat na lang talaga.
Itong balakang ko, pag inano mo, ala na siyang taba, balat na lang talaga. Kasi kuya, malaking epekto yung nabala yung dalawang buto ko, malaking epekto sa akin. Kasi iba na yung uwis ng ano ko, yung buto eh. Ang dilit ka ng bintero. Ako rin po, ganun din po. Yung spinal cord ko po, baluktot na. Pag mas komportable ko natutulog po na, yung kalahati ng katawan ko, nakadapa. Yung kalahati nakatagilid. Ganun yung tulog ko po. Yung upper body ko nakatagilid, pero yung katawan ko, lupay-pay siya, nakadapa. Ay, yung mga ganyan. Pero ganun pa man po, laban lang. Hanggat may mga nagtitiwala at nagmamahal po sa atin. Kahit nakaramdam ako ng sakit, nilalabanan ko talaga. Dahil gusto ko pa rin na makasama yung mahal ko sa buhay. Buti nga po sa inyo, may nanay may lang nag-aalaga. May apo kayong tatawagin. Kaya lang, kung ito sanang si Kuya kung di nagkaroon ng depressing buto niya rin, yung kahit papano, kahit madalas kayong maligo pag pinatawag nyo. Sa anak po kasi, hindi nakakahiyang buhatin mo nga ako. Pero pag sa mga manugang, sa mga bayaw, o sa nakakahiyang magpabuhat. Pero kung ang bubuhat po sa inyo, mismong anak nyo. Kasi naman sa akin, malapit sa akin eh. Manabang babae, sanay sa akin. Parang anak ko na rin. Kaya nga po, isinend ko na po, pagka wala silang lakad, nakaisuyo kayo, kahit palambing lang na, ilang buwan na, sa totoo lang kamo, darling, ilang buwan na akong walang ligo, baka naman po pwedeng... Laging dumadaan dito pero wali. Hindi nga po. Ang ganito po, pag wala silang pasok dalawa, si Nanay Myla tsaka po yung manugang, halika nga kayo, deliver ko kayo ng ice cream, kaya lang, buhatin nyo ako, makapaligo man lang. Kasi po, pagka po, naligo kayo kahit yung isang timba, pakuluan, yung isang takure, opo, yung unang timba, yung pangalawang tubig, yung buhay na tubig naman, yung pangalawang timba. Doon yung marerelax, marerefresh po kayo. Kaya nyo. Try nyo po yun dahil kasi pag nagpupunas tayo, nakatutok sa electric fan, sinisip-sip lang ng balat natin po yun. Dati nung matagal din po ako nakapadapang ganyan, yung balakang ko, may sukat, tagliran. Paano rin katawan ko para makaupo. Tagal ko nila nakaupo, nagbuwan na. Tapos, pagkaligo nyo, sabayan nyo ng kape kahit isang tasa, mga 2 oras kayo umupo, mapapansin nyo naman po yun na mag-iiba yung, kumbaga, yung pagbaba ng manas ng paa nyo, magse-circulate na, hindi po magse-circulate yan, bababa lahat. Una, makakaramdam kayo ng panghihilo, panlalambot. Kontrahin nyo lang po siya pag ako, dati nahihilo eh. Hindi ko sinunod yung sinabi ng doktor. Aba? Nanginginig, parang spasm, Ngayon po, kaya pansin nyo na puro butong balat na yung binti nyo kasi matagal na kayo hindi nakakaupo. Ako pag matagal po ako nakahiga, yung mga binti ko talagang pipis na. Yung nabali, liis na yung niya eh. Buto talaga liis na sa pigita mo, liis na. Kaya po, sa mga normal po, lalo yung mga nagpupunta sa CR, nung napunta po ako ng orthopedic, maraming kaso ng spinal cord. Nadulas sa CR, umupo sa silyang plastic, na inaangat-angat yung paa, nabali ang paa ng plastic ng silya, kumampas yung likod nila sa semento, nalulumpo po yan. Tapos, karamihan, yung mga kababaihan, karamihan nadulas sa CR, nalumpo. Yung ang trabaho po nila sa computer, dapat umupo kayo sa matibay na silya. Yung iba, 3 yata yung babaeng nakakwentuhan ko sa orthopedic noon. Nagtatrabaho sa computer lang, gumanong-ganon sila sa silya, biglang nabali yung paa, humampas yung likod nila, lumpo na. Pero karamihan doon nahulog sa puno, kagaya ko. Tapos yung mga na-aksidente yung aksidenteng nabundol, pag sa balakang ka nadali, sigurado lumpo. Kuya, malita ko nahulog ko sa puno, siguro mga 10 years old ako, nahulog sa puno. Nahulog ako. Makulit ako ng araw ko, nahulog sa piyan. Napakan ko yung tsanga, bago pingulit Kaya po sa mga nakakalakad po, sa tamang malakas po ang katawan nyo ngayon, pero pag hindi po napag-ingatan, isang slide lang, o isang kisap mata lang po, isang kurap lang, maaaring bawian po tayo ng lakas ng katawan. Kaya po... Ganito ang kapalaran ko eh.
Hindi, Pero, hindi ano po yung sabi nila, nakaguhit na raw yung kapalaran natin. Pero hindi naman siguro, lalo po ako, kahit probinsyano ko, sino ba naman tanga yung aakyat po sa mangga na may kuryente. Pero wala ka na kasi ako natandaan doon. Wala na po ako natandaan. Kumbaga, lumang bahay yung pinuntahan namin, baka may kaluluwang ligaw or ano, parang haunted house yung pinuntahan namin bahay nun. Pero wala akong natandaan po sa nangyayari sa akin. Nung una, ang hirap pong tanggapin sa kabila ng kalagayan po natin, ang hirap, pero nang dahil po sa kalagayan natin, unang-una, nasa Biblia naman po na yung mga PWD na may kapansanan, kumbaga, makagawa man tayo ng kasalanan, hindi mabigat. Makagawa man tayo ng iniisip na masama, pero hindi naman natin kayang gawin. Kumbaga, kaya lang. Ganun din anong po dahil umakit sa pili, nalaglag din, taga-Bicol din. Kaya po ang hirap. Kaya po kayong mga mami, mga daddy, mga ate, mga kuya, mga ninong at ninang, pag-ingatan nyo po yung lakas po ng katawan ninyo. Bagamat pag nagkaedad po tayo, talaga naman pong hihina rin yung katawan po natin. Pero napakahirap pong tumanda at maging PWD na tulad namin. Pero ganun pa man po, humahaba po ang buhay namin. Humahaba po ang buhay namin dahil po sa pagmamahal po ninyo. Dahil may mga mami po tayong mapagmahal, may mga daddy, may mga ate, mga kuya, mga ninong at ninang. Kaya nakakapag-mission pa tayo. Na may mga taong nakaka-unawa sa kalagayan natin. Yung sitwasyon natin, kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanila. Wala naman po iba sa ating wala naman po ibang niyayakap po tayo ng pamilya po natin. Kaya lang pamilya na galing din tayo sa mahirap. Ako nga po, napaglalampingan ako ng mga pamangkin ko, magulang ko na baka gusto mo mag-share ng bigas. Buti may natira pong dalawa. Isa doon sa ate ko at saka isa sa nanay ko. May natirang tig 2 kilo. Napakalaking tulong talaga yung mga tulong na natatanggap ko. Ako man po. Kumbaga, ako po kasi may channel na kailangan ikwento ko kung saan napupunta. Tulad po nito, kasali po ako dito sa pagmamahal. Ngayon, iniisip ko po kung lahat yung kay Pedro, ay yung kay Juan, ibibigay ko kay Pedro, iniisip-isip ko po na hindi naman po araw-araw, hindi naman linggo-linggo, may blessing. Paano kung dumating man yung time na sabi ko sa ikaw, may pangailangan ka rin. Kailangan mo rin eh. Pero sabi ko nga po, masaya ako maging tulay. Happy na ako, pero totoo lang po, may pangailangan din. Pero subukan. Wala ka rin, paano na rin yun? Pero hindi ko, itong para kay Kuya Aupo, hindi ko man maibigay kay Pedro. Papabili ko ng ointment po na another ointment, tsaka antibiotic, tsaka biogesic. Nakaisang banig din ako ng biogesic po. Pero papabili. Yung nga, bababa ng ko, inanin na may mga butlig-butlig na hindi ko alam kung may nakakabutlig-butlig, baka kakasakyan na kain ko. Kaya lagyan nalilinis niya. Kaya nga, pagka po pero mag-ano kayo, bagay ako kasi kapit, pero mag-more prutas na lang po siguro tayo kung may pambili tayong prutas. More prutas ang kailangan natin. Kaya saka bibili ko ng mangga, tsaka yung dalandan. Hindi naman kayo pwedeng sa mansanas, sa peras, hindi nyo makakagat. Hindi na pala ng mansanas ko, alam mo, iniwa kong anime-fish. Ay, ala kayong umorder kayo ng isang blender po na maliit. Yung maliit lang po, 100 plus o 200 yata yung dahil nagbe-blender na kayo nun eh. Nagdilawa ako kayo ng pampalaya kasi paborito yung pampalaya, kinikila ko. Masarap po yun. Sarap ng kain ko, saka kamatis, sarap ng kain nila. Lagyan nyo ng, tapos lagyan nyo po ng itlog na maalat. Naku, sarap nun. Nagprito kami, nagprito ng isda, tama sa prito. Buti nga po si Nanay Mayle, sana patuloy maging malakas po ang katawan nang masubaybayan din po kayo. Hindi pwede ako maunang kasi hindi pwede maunang ko. Pero, para hindi po humaba yung kwentuhan po natin, na-send ko na po yung pagmamahal ni Mami Joanna Pigti at ni Daddy Abel Pinoy ng
parehas po silang nasa Israel. At doon po sa mga makakapanood po nito, sana naman po wag niyo pong isipin na kami po yung nambubudol sa mga taong yumayakap po sa amin. Ikinukwento lang po namin kung anong buhay meron po kami. At talaga namang ito na po kami, mangarap man po kami, paano ba namin maaabot? Wala na, spinal cord injury po. Kumbaga, pero ganun pa man po, hanggat humihinga po kami, hanggat gumagana yung kamay namin, hanggat nakakakita po yung mata po namin, magsusupport po kami sa mga taong may gininto ang puso. At syempre po, gagamitin pa namin yung natitirang lakas po namin sa mga kabutihan po na alam po namin. Kaya si Kuya Aw, alam ko may magtatampo po sa akin, 3. Bilang tunay na kaibigan, nasaktan po kasi ako. Kasi noong mga panahon ng sila yung mga sikat, hindi ko nakita yung anino nila sa channel nyo. Pero ngayon na hindi na sila sikat, nakita ko po sila sa channel nyo. Heart feelings, ika nga po. Kasi bilang kaibigan, ewan po. Sana po, kung si Kuya Aw nag-iingay, sana po maintindihan nyo rin po. Pero ito po, 5 po kami na napili po ni Mami Joanna 50 at ni Daddy Abel Pinoy po ng Israel. Kaya kami po yung nagpapasalamat. Ito po yung visa ng 4 na letra, yung kape na hindi 3-in-1, yung kape po na hindi black coffee at hindi mamahalin, mumurahin. Yung kape po na kausapin ang Panginoon everyday. Kaya hinihipo po ng Lord yung mga anak niyang may mga ginintuang puso para po maparatingan po kami. Kaya kami po yung nagpapasalamat po ng maraming. Yun lang po yung kaya namin, isama rin po namin kayo sa aming mga panalangin. Ayun, Tay Santiago, kayo naman po ang magpa-thank you. Ito po mga nagpapasalamat kay Mami Joanna 15 ng Israel, kay Daddy Abel ng Israel, sa biyayang kinakalot po na po ninyo sa amin. Napakalaking bagay po at tulong po yan sa akin. Hindi ba po namin inaasahan pero may dumarating na biyaya sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ganun din po sa bumuo ng United W Charity Group. Isa na po dito si Ma'am Liwayway, na siya pong founder ng United W Charity Group. Sa lahat po sa kanila, maraming salamat po. Kay Mami Neresa Martin, kay Mami Joanna, kay Mami Kayanang in the Netherlands, kay Ate Erlinda Pizza Vlog. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Si Lord na po ang balag magbalik ng biyaya. Lahat ng tulong na itinagkakalog po ninyo sa amin, lalo na po sa akin. Ang tanging tutulong ko na lang po sa inyo ang lagi po kayong may sama sa akin mga dalangin. Siguro na po ang bala sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Ayun, amen po. Ayan mga mami, maraming salamat po sa mga daddy, sa mga ate, sa mga kuya, sa mga ninong at ninang, at sa mga konting manonood po natin. Ayun, at syempre kay Daddy Abel Pinoy ng Israel, at kay Mami Joanna 50 ng Israel. Ako po'y humahanga po sa pagmamahalan nyo pong dalawa. Dahil bihira po sa magka-partner na nagmamahalan na iisa yung nararamdaman para po sa kapwa. Opo, yun po ang sabi ko nga po, ako'y believe na believe. May mga magjowa o may mga mag-asawa, pero ang malimit lang, isa lang yung sasang-ayon sa mga ganito pong pagmimisyon o pagchatcha o hindi man charity, ganitong pagtulong. Malimit po sa mga mag-asawa o sa magjowa. Malimit ang kontrabida po kundi yung lalaki o minsan yung babae. Pero nakakabilib po itong si Daddy Abel Pinoy at si Mami Joanna 50 na talagang nasabi nga po ni Kuya Aw, mga bata pa po kayo, pero darating po ang panahon, magkakaedad din po kayo at mapapagod yan sa bansang Israel. Mas maganda po na mag-safety para po sa kinabukasan, para sa pagtanda. Ang sagot naman po nila, ayun, nire-respeto po nating daddy at mami, pero sabi ko nga po kahapon sa aming usapan, paglaanan din po yung pagpo-for good or yung pagtanda po nila. Kasi po, totoo lang, kami po talagang
kung para kami mga bata po na nakasahod ng kamay, nag-aabang po ng pagmamahal po ninyo. Pero ganun pa man po, hindi naman po kami katulad ng iba na inabot na yung isang kamay, gusto pa abutin pa yung isang kamay. Hindi po kami ganoon. Kaya iniisip din po namin sa lahat ng mga tumutulong po sa amin, maglaan po kayo ng isipin po ninyo na paglaanan yung pagdating ng panahon na kayo po'y mapapagod na at kayo po'y magpo-for-good na. Kaya sa lahat ng tumutulong po sa amin, sana po patuloy po kayong maging malakas. Patuloy po kayong gabayan ng Lord at patuloy po kayong ilihis sa mga kapahamakan. Makatulong po sa marami. Opo. Ganun pa pala Kuya kay Mami Rosbel. Maraming Opo, kay Nilang Rosbel. Opo. Hindi nagpupunta sa akin, siguro busy. Ayun pero itong pagmamahal po na to, sa live niya Kuya, lagi akong papasok. share nyo po yung link pag nakikita nyo po silang mga nagla-live. Kasi pag nagno-notify po, minsan natatabunan. Ayun ito po, pagmamahal po ito ni Mami Juana 50 at ang kanyang love po na si Daddy Abel Pinoy ng Israel. Parehas po sila nasa Israel. Kami po ay magpapaalam na ni Tati Santiago para si Tati Santiago ay makapagpunas-punas na at si Kuya Au po may tatawagan pa akong 4. Paano po? Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Po.